Mga kapinundong baryo, narito na ang 7 tagpo ng ating kwento. Bago natin simulan ang kwento, ay baka wag niyong skipan ng ads ang ating video. Maraming salamat. At simulan na natin to. Wika nito sa kanya at agad na ding umalis. Dali-daling tumakbo papauwi si Busay. Pag uwi niya sa bahay, ay agad naman niyang sinabi sa ninong niya ang mga nangyayari. Walang hiya talaga yung brobo na yan. Sige, paghandaan natin ang darating na gulo na sinasabi niya. Wika nito. Simula ng araw na yun, ay hindi na muna gumala si Busay at tumanggap ng pasyente. Sa kadahilanang baka madamay ang pasyente nila sa maaaring maganap na kaguluhan. Hanggang isang gabi, habang nakaupo sila sa bangko ng labas ng kanilang bahay, ay napansin ni Busay na iba ang kulay ng kalangitan. Papalubog na ang araw ng mga panahong yon at pulang-pula ang bahaging kanluran ng kalangitan. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay at nakita niyang nakatingin din ang ninong niya sa kalangitan. At laking gulat ni Busay dahil nakalantad ang mga gamit ng ninong niya sa mga panlalason. Iba na din ang kulay ng mga mata nito at tumingin ito sa kanya at nagsalita ng, "Busay, nandito na sila." Pagkasabi ng ninong niya ng mga katagang yun, ay narinig ni Busay ang mga angil ng nilalang sa labas ng kanilang bahay. "Ninong, may mga tao sa labas," wika ni Busay. Sumilip si Uloy sa siwang ng pinto at nakita niya ang napakaraming taong nakatalukbong ng itim na kasuotan. Lahat yun ay nakapalibot sa labas ng bahay nila hanggang sa may isang tumayo doon mismo sa kanilang harapan ng bahay at tinawag si Uloy. "Uloy! Ha! Lumabas ka na dyan! Dumating na ang oras na pagharap natin," wika nito. At kaagading nagtanggal ng talukbong ang lalaking yon. "Si Brobo yun ah. Humanda ka, Busay," wika ni Uloy at agading lumabas ng bahay. "Brobo, ang lakas naman ng loob mo na dumito sa teritoryo ko," wika ni Uloy. Bigla na ring lumabas si Busay. Hawak-hawak ang kris na ibinigay sa kanya ng ninong niya. Itinali na din niya sa noo niya ang pulang tila na pinamana ng kanyang tiyuhin. Pero laking gulat niya nang ituro siya ni Brobo. "Ikaw, huwag kang makikialam dahil hindi ikaw ang pakay ko," wika nito sa kanya. Akmang susugod na dito si Busay, ay bigla naman siyang pinigilan ni Uloy. "Akin ang isang to, Busay. Diyan ka lang," wika nito sa inaanak. Nang tumingin ito sa kanya, ay ngumiti ito na para bang alam na niya ang mangyayari. "Busay, huwag mong kalimutan ang lahat na itinuro ko sa iyo. Huwag kang maging masamang tao. Kahit hindi mabuti ang tingin sa iyo ng iba, isipin mo ang makatulong sa iyong kapwa," wika nito sabay takbo papunta kay Grobo. Agad naman siyang sinalubong ni Brobo at nagbuno ang dalawa. Hindi akalain ni Busay na napakalakas ni Brobo na kaya niyang tapatan si Uloy ng isang gabunang manlalason. Sunod-sunod ang palitan nila ng suntok at nakalamang lang si Uloy sa laban na yon.
Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang napatigil si Uloy at napatingin sa kanyang dibdib. Dahil may nakabaong isang palaso sa parting yon. Hanggang sa sunod-sunod nang dumating ang mga palaso at tumama din sa kanya. Anong akala mo, Uloy? Hindi ako nakapaghanda para sa'yo? Ang mga palasong yan ay gawa sa tanso, kaya tinablan ka ng mga ito. At ngayon, katapusan mo na. Wika ni Brobo habang papalapit kay Uloy. Sumigaw naman si Busay at minura ng minura si Brobo. Napalingon ito sa kanya at nagsalita ng, "Huwag kang mag-alala, bata, dahil ikaw ang isusunod ko." Wika nito sabay sakal kay Uloy. Akmang lalapit pa sana si Busay nang bigla siyang harangin ng kasamahan ni Brobo. "Demonyo ka, Brobo!" sigaw ni Busay at agad binunot ang hawak niyang kris. Iwinasiwas niya ito sa mga kasamahan ni Brobo at agad nagsitumbahan ng tamaan sila ng talim ng kris na yon. Puro laslas sa liig ang tamang yon at hindi na makapigil ni Busay sa galit niya. Dahilan para maubos niya ang kasamahan ni Brobo at bigla na lamang siyang tinawag nito. Dahilan para matigilan siya sa pakipaglaban. Napatingin siya sa kinaroroonan ng ninong niya at kay Brobo at nakita niyang pinipilipit ni Brobo ang liig ng ninong niya. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Busay noon. Lalo na nung nakita niya itong unti-unting bumabagsak sa lupa nang wala ng buhay. Biglang bumalik kay Busay ang mga masasayang alaala niya ng ninong niya at nakaramdam siya ng matinding galit. At kasabay ng galit na yon ay ang pag-init ng unti-unting gumagapang mula sa kanyang dibdib papunta sa kanyang mga kamay. At bigla na lang siyang nakaramdam ng gaan sa kanyang katawan. At nang sinugod siya ng isa sa mga kasamahan ni Brobo, ay binigyan niya ito ng isang malakas ng bigwas. Tumalsik ito sa isang puno at agading namatay. Sunod-sunod nang sumugod ang pangkat ni Brobo, ngunit hindi nila magalaw-galaw si Busay. Medyo napatra si Brobo dahil sa mga naramdaman nito na kakaibang lakas mula kay Busay. "Anong klaseng nilalang ka? Saan nanggagaling ang lakas mo?" Wika nito. At laking gulat na lamang nito nang biglang mawala si Busay sa harapan niya. At nang maramdaman niyang nasa likod na siya nito, ay huli na ang lahat. Dahil paglingon ng paglingon niya, ay agad na siyang nasakal ni Busay. Halos maubos ang hininga ni Brobo dahil sa higpit ng pagkahawak ni Busay. Dahil sa ginawa ni Busay, ay halos 5 dipa ang tinalsik niya sa mga puno. Sa pag-akalang makaligtas siya dito, ay tumayo siya at laking gulat ni Brobo nang makita niyang nasa harapan na naman niya itong si Busay. Muli siyang hinawakan nito sa liig at nagsalita ng, "Alam mo ba kung bakit wala akong kakambal, Brobo? Dahil namumuhay sa katawan ko ang 2 katauhan. Isang manlalason at isang babaylan. Kaya humanda ka dahil hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa tiyuhin ko at ninong." Wika ni Busay na may halong panggigigil. Ngunit tumawa lang si Brobo at agad namang tumugon. "Hindi mo ba natatandaan ang sinabi ko sa'yo? Ang kamatayan ko ay nagsisimula pa lang sa malaking kaguluhan." Wika nito.
Imbis na pakawalan siya ni Busay, ay ibinalibag siya ulit nito sa lupa. Hinawakan siya sa paa at inihagis sa isang puno, at sa lakas ng pagkakahagis niya ay nabuwal pa ang punong tinamaan nito. Akmang babango na naman siya ulit nang tinadyakan na naman siya ni Busay. At sa pagkakataong yun ay tumama siya sa isang kawayan at tumusok sa katawan niya ang matulis na putol na kawayan. Nilapitan siya ni Busay at tinutukan ng kris sa liig. "Katapusan mo na, Brobo!" Wika nito sabay gilit sa liig ni Brobo. Matapos ang tagpong yun, agad niyang kinuha ang bangkay ng ninong niya at inilibing ito. Habang sinasambit niya ang mga huling salita para sa ninong niya, may bigla naman siyang narinig ng isang boses. "Kagaya ng sinasabi ko sa iyo, bata, ang kamatayan ko ay simula pa lang ng isang napakalaking kaguluhan. At kung inakala mong napatay mo na ako, ay nagkakamali ka. Dahil kahit mamatay ang katawan kong lupa, hinding-hindi mo mapapatay ang kaluluwa ko." Wika ng busis. At napagtanto ni Busay na busis yun ni Brobo. Agad siyang tumayo at dinampot ang kanyang sandata. "Tandaan mo, Brobo, hahanapin at hanapin kita. Kahit saang lupalop ka man magsusuot, tandaan mo, mahanap din kita," sigaw ni Busay. At matapos ang tagpong kalungkutan ni Busay, ay lumipas ang ilang buwan. At pumanaw naman ang kanyang tiyahin na nagpapalaki sa kanya. Dahil na rin sa katandaan, pagkalibing ng taong itinuring niyang ina, ay kaagad na rin niyang nilisan ang kanilang bahay upang maglakbay. Tinungo niya ang daan papunta sa kabundukan kung saan nakatayo ang pamilya ng kanyang tiyuhin. Pagdating niya sa bahay na yon, kaagad siyang umiyak ng napakalakas. Napagtanto kasi ni Busay na nag-iisa na lang siya, at naisip niyang wala nang ding saysay na mabubuhay pa siya. Kaya naisip niyang magpatiwakal gamit ang pagbigti sa sarili niya. Habang ginagawa niya ito, ay may kung anong tinig ang nagbubulong sa kanya. Sa pagkakatanda niya, isang boses yun ng lalaki. "Busay, huwag mong ituloy ang gagawin mo. Hindi pa tapos ang misyon natin." Wika ng tinig. Napalingon si Busay dahil sa narinig niya. Nagpalingon-lingon siya sa buong bahay, pero walang tao sa paligid. Hanggang sa narinig niyang ulit ang tinig na tinatawag naman siya sa labas ng bahay. Paglabas niya, ay nakita niya ang isang lalaking nakatalikod sa harapan niya. "Sino ka?" tanong ni Busay. At pagharap nito, ay laking gulat niya dahil kamukha niya ang lalaking yon. So mga kapinundong baryo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Marami pa tayong kwentong sabong, kaya huwag niyo kalimutang mag-subscribe.